na nangatatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso. Pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilan sa isa't isa. Ito po, ang tao ay isang nilalang na mataas kaysa lahat. Ito ay ang binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang malaman, makilala sa kanyang sarili, ang mali o tama. Ito po ang budhi. Ang budhi ay likas sa tao. Ang budhi ay nakakaalam ng mga katotohanang hindi itinuturo sa kanya. Ito'y likas sa tao. The conscience is innate in man. It is inborn. Ang natututuhan ng budhi ay hindi itinuturo ng tao. Ang budhi, ang natututuhan ay mga katotohanang ibinibigay ng Diyos. At ang budhi wika ay sa talatang 15 yung tingnan lang, nangagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanang puso. Ito ang budhi. Ang budhi ay mayroong likas na kaalaman sa tama o hindi. May likas sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. Kaya ito ay nasusulat sa kanyang puso. At ito ay kaya bago magawa ang isang gawa, mayroon munang kung tawagin ay deliberation sa puso o sa isip ng tao. Kaya sabi ay nagsusumbungan o nagdadahilan. Kaya ang budhi, yan ang nagsusumbong sa tao. Yan ang nagsasabi sa tao kung siya ay nakalabag sa utos ng Diyos. Susumbatan siya niyan. Pero ang budhi rin ay nagdadahilan. Kaya posible na ang budhi matapos sumbatan siya, ay pwede siyang sumalungat, magdadahilan, nagbibigay ng dahilan upang kanyang gawin. Kaya ang budhi, bago ang tao'y makagawa, mayroong kung tawagin, parang konseho yan. May deliberation. May deliberation sa loob niya. Kapag kanyang susundin ang budhi, mabuti. Kung hindi, magdadahilan. Kaya ang sabi, pinatutuhanan pati ng kanyang budhi at ang kanyang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilan sa isa't isa. Mapalad yung tao na nasanay na sumuko sa sumbat ng budhi. Sapagkat kung hindi siya sumuko, hindi siya magpapailalim sa kanyang budhi, makakagawa siya ng salungat sa Diyos. Mapaparusahan siya sapagkat ang budhi rin ay alam na sa Diyos ang kasalanan ay pinaparusahan. Kaya nga siya, ang budhing matibay at malinis ay sumusunod sa sumbat. Pag nasumbatan siya, sumusunod siya, sumusuko siya, nakakagawa siya ng tama. Pero pag siya'y nagdahilan o lumaban sa budhi, makakagawa siya ng labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tao'y binigyan ng ganitong napakahalagang kakayahan. Ang kakayahang kumilala sa masama at sa tama. Ito mga kapatid, ang bunga ng tukso na kinahulugan ng tao. Sapagkat siya'y natukso na kumilala ng mabuti at masama. Nang siya ay nasa hardin, ang tawag ng dispensasyon yan ay innocence. He was neither righteous or sinner. He was innocent because he has not acted against his sin. Hindi siya
gumawa ng laban, kaya siya ay inosente. Pero nang siya ay magpasya na sundin yung kanyang pag-iisip na hindi siya mahal ng Diyos, na kaya siya ayaw pakanin ng bunga ng punong kahoy, ayaw niyang magkaroon ng kakayahan na kumilala ng mabuti at masama. Kaya sa kanyang pagkakasala, napasa kanya ang pagkakakilala ng kaloob na kumilala ng masama at mabuti. Ang hindi lang napasa kanya ay ang kakayahang sundin at isagawa ang mabuti na pinagpasya ng budi. Sapagkat siya'y mula noon ang tao nahulog sa kasalanan, at mula noon ang mga tao ay naging marunong kumilala ng mabuti at masama. Ang napakalaki niyang problema ay wala siyang power para isagawa ang tama. Ito ang kinahulugan ng tao, pero sa krus sa Kalbaryo, dahil ang Panginoon naparito upang iligtas ang mga makasalanan, ang pangkalahatang pahayag na kapag ang tao gaano man kasama, kung siya'y magsisisi, kikilala ng kanyang kasalanan, papasok siya sa paraiso. Ang paraiso ay tahanan ng Diyos. Siya'y makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Ang kanyang kasalanan ay kakalimutan. Ang kanyang nagawa ay matatabunan. Kaya sabi sa Roma 4, mapalad ang tao na ang kanyang mga kasalanan ay natabunan na. Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito, mga kapatid. Sundin natin ang boses ng Diyos sa loob natin. Yan ang ating budhi. At yan ay lalong pinagtitibay ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, lumakad tayo sa salita ng Diyos at ang Diyos ay sa atin magpakailanman. Purihin ang Panginoon.